Kaya pa rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon this coming September 7. Ayan, yun na po yung darin na paning family ito po sa Panginoon. Hallelujah. It's really a dream come true rin para sa aming lahat, sa family, na makarating sa isang bansa kung saan pinaka kami ng Panginoon. It's really a big adjustment for us, especially yung mga anak ko, na kung saan ay talagang noong una nanghihinayan talaga ako kasi nag-excel nga sila doon sa school kung saan sila nag-enroll kasi scholar po sila doon. Meron po silang support from office of the mayor kasi nga nasa special program po sila. Yung isa nasa gymnastic, yung isa naman nasa choir. At para po kasi mapasama kayo sa SPA, tawag po nila yung special parang program ng school na yon. That is Baguio City High. Ang Baguio City High po ay nakikita po sila ng almost 7,000 students. At sila po yung napili para maging part ng programa nito. Ibig sabihin talaga may bracket talaga sila. So talent and academics yung kailangan. Kung meron kang talento pero mababa ka naman sa academics, hindi ka pasado. Kung meron ka namang, kung mataas ka naman sa academics, wala ka namang talent, hindi ka rin pwede. So dapat both meron yun. So, sa biyaya ng Panginoon, nakasama ko yung dalawang anak sa special program na yan. At talaga nag-excel po sila. Pero dahil sa pagkatawag ng Diyos sa atin, of course, kung ano yung calling ng kanilang tatay, calling rin ng family, hindi pwedeng i-separate po yan. Nung una, nag-isip kami ni Miss ko na, ano kaya, dala lang sila sa Pilipinas, sa pagkakalit mo, uwi-uwi. But we come up to the decision na, no, we need to serve together as family. Diba sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Alam namin, para sa amin, ako ngayon, seems like hindi clear yung journey namin. Pero isang bagay lang pinangahawakan, pagtawag ko ng Panginoon at magiging okay po ang lahat. Diba? Sa natural tendency to a person, a human being, na laging kinakabahan sa kinabukasan. Why? Because we are just limited person. Hindi natin alam, hindi natin foresee kung ano mangyayari. But remember the word of the Lord. At sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon, kaya ito po yung pinangahawakan po namin. And yeah, so this coming September 7, yun na po yung kanilang pagpunta sa Korea. Ang kanilang flight is, alam ko is 3 a.m. ng September 7. Flight po nila. So, darating sila ng Incheon maybe mga 7. Ayan. At mamaya po mag-usap po tayo kung sino po yung gusto sumama sa mundo. Ayan. Welcome po. Kung gusto po sumama. So yun, praise the Lord sa kabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Maging po sa inyo po. Alam ko napakabuti ng Diyos sa inyong buhay. Na dapat po namin pagpasalamat, na dapat po natin dinadala yan every Sunday sa ating gawain. No? Don't come in this place with empty hand. Lagi dapat madala tayo ng masasalamat sa Panginoon. Kasi bakit? Ang Diyos ay totoong mabuti. Amen po ba? Open our Bible in Hebrews chapter 1. Sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 1, babasahin ko natin yung versikulo 1 hanggang ano ba ang pinag-uusapan? Sino po nakabasa ng Book of Hebrews? Dito po ating mababasa sa Book of Hebrews ang mga taong may malalalim at matitibay na pananampalataya ng Diyos. Na in spite of their faith in the Lord, in spite of they have really divine encounter sa Panginoon, they still undergo doon sa tinatawag nating mga proseso ng kanilang buhay. And the good news is, ang kanilang dala ay pananampalataya, and they perform things that unimaginable in this world. Just like Moses. Sinantin lang ang nakapag-divide ng river man lang o sea. Wala. In the history of humanity, may isang gawa niya. Of course, sa biyaya ng Panginoon, yan ay si Moses. Isa po yan. Si Abraham, na pinangakuan ng isang bansa in spite na wala naman siyang anak. In a level of
understanding ng tao, paano magkakaroon ng isang malaking bansa, wala kang anak. Yan. Pero sa Panginoon, di ba sabi nga, in man's view, is possible, is impossible, but remember, sabi ng Bible, to God, all things or nothing is impossible. Yan. Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. Basahin ko po sa New International Version. Sabi doon, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets and many times in various ways. Ano siya sabi ng salita ng Panginoon? Nung nakaraang panahon, kung iniisip natin ang Diyos ay hindi namumusap, hindi, sinasabi ng Bible na nung nakaraang panahon, nung nakaraan ng ancient time pa lang, ang Diyos na mismo ay namumusap, no? Sa ating mga ninuno, sa magitan ng propeta, at sa maraming ibang pagkakataon sa iba't ibang sitwasyon. So you imagine na, di ba? God is always initiate a conversation to humanity. Lagi yan. Laging may ginagawang Panginoon. Sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay nangungusap. At pinatunayan yan ng salita ng Panginoon. Verse said, but in these last days, do you agree that we are now in the last days? Tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw? Yan sasabi ng Bible, ngayon na po, last days na. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Nung nakaraang panahon, sabi ng Hebrews, nangusap ang Diyos sa magitan ng propeta, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon. Pero ngayon, sa mga huling araw na, ibig sabihin, nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Nalalapit na ang, sabi natin, paghuhukom ng Diyos kasi may katapusan ang sanlibutan, mga kapatid. May katapusan ang ating buhay dito. Ano sabi ng Bible? These last days, God, through His Son, pinadala niya para mangusap uli sa atin. Whom He appointed heir of all things. Siya ang tagapagmana sa lahat ng bagay. And through Him, whom He made the universe. Verse 3 said, the Son, sinong Son dito? Of course, no other than our Lord Jesus. The Son is the radiance of God's glory. The exact representation of His being. Kaya nga lang sabi ng Panginoon doon sa sulat ni John, if you see me in me, you see the Father also. Pag nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama, kasi nasabi ng Hebrews, the Son is the exact representation and the radiance of God's glory. Kaya kung tinanggap mo na si Jesus, ganun din, napasayo rin ang pag-ibig ng Ama. Kasi yan sinasabi ng Bible. Ano doon? Ano sinabi? Sustaining all things by His powerful words. Tama, di ba? Ang sanlibutan ito, ang universe na ito, nalikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Let there be light. And yung salita ng Diyos na binitawan niya, until now, this universe is sustaining. How many years na ba ang universe na ginawa? According to the Big Bang Theory, no? It's a million years ago. But of course, the Bible tells us, wala pa isang million. 1,000 lang tayo. But that's how we discovered. Kaya nasabi ng isang apologist natin, you know what? The Big Bang Theory is really corrupt the scientific way on how we discover the universe. Pinurog po nila yan. Imagine, yung word na yun ng Panginoon until now, nasusustain ang sanlilikha. Although ang sanlilikha ay sinisira naman ng sangkatauhan, but still the sustaining power of God's word is there. Amen ba?
Di ba? Yung hangin noong una niyang pagkalikha sa first day of creation, until now, sinisigot natin. Kaya kung ano yung hangin na sinisigot kay Adan noon, ito rin yung hangin na sinisigot natin. Nainiwala ba kayo? Because the same earth that God created with Adam and Eve, ito rin yung earth na tinutungtungan natin, hindi po iba. Nagkaroon lang ng diferensya. And sabi ng Bible, yan yung word ng Panginoon. All things by His powerful word. After He had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Hindi lang to the word of the Lord, of God, inarrange niya or sinustay niya ang buong sanlibutan. Ito yung pinakamatindi. After He had provided purification for sin. Ayan yung pagpapatawad ng kasalanan sa sanlibutan. Sabi ng Bible. At after niyan nagawa, yung namatay ang Panginoon, ang dumaan sa krus ng Calvary, after 3 days, He rose up from the dead. And sabi ng Bible, He sat down at the right hand of the Majesty. What is right hand represent? Represent po kasi sabi ng Bible. Right hand is represent authority. Diba? Kaya nga doon sa Matthew chapter 28, ano sabi doon? Sabi ng Bible, all authority, sabi ng Panginoon, has been given unto me. Sabihin, lahat ng mga authority sa mundong ito, binigyan na sa akin. Then the next is the command. The next is the blessing and go. Imagine, yung authority na mayroon ng Panginoon, biglang sasabihin niya, humayo kayo. Nadala ang authority na mayroon. Kaya yung mga Christian, tayo mga anak ng Diyos, we are Christian, God given us the authority that we have in Christ. Sana malaman natin yan. Part yan ng ating kaligtasan. Hindi natin niligtas ng Panginoon, kundi niligtas niya tayo at ulitin niya pa tayo ng kapangyarihan. And verse 4 said, so He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Ang oras kong ito, naway magbigay sa amin ito, Lord God, ng karunungan, minsan pa ng encouragement sa aming mga kaluluwa upang patuloy kong mapalakas pa ang aming pananampalataya at makita po namin ang iyong kalooban sa mga gusto namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. What gives you the power to believe in something or someone? Tayong mga Pilipino, marami tayong mga bagay na pinaniniwalaan. Tama? You know what? Sabi nga, our belief, not just our deeds or methods, shape who we become. Kung ano yung, ang isang tao raw, bakit siya ganyan ngayon? Because of the series of belief na meron siya. Sa kanyang sarili, ba't siya nag-act ngayon? Ba't siya ito ginagawa niya? Ba't kanya naman siya? Because of the belief, the series of belief that she or he have. Kaya nga, napaka-powerful ang salitang belief. Minsan, we are diverse. Not because of what we do, we are diverse because of what we believe. Tama? Luzon, Visayas, and Mindanao, marami pong mga belief system dyan. Mapunta sa dulo ng Luzon, no? Iba ang belief dyan. Mapunta ka naman sa Central Luzon, iba naman ang belief system dyan. Mapunta ka naman doon sa Kabisayaan, sa Mindanao, mararamdaman mo, di ba? There is another belief that's reigning. Sometimes, belief lies in the culture. Kaya kilala mo kung taga saan siya. Taga ano pala yan? Taga Ilocano pala yan. Sinahinom pala sila na ang bagoong ay buhay. Di ba? Kasi nga, because that's how they act. Sabi ni Mark Victor Hazen, your belief determines your action. Your action determines your result. But first, you have to believe.
So bakit sinasabi pang mga itong mga bagay ito? Kasi gusto ko pag-usapan natin is the power to believe. Sabi ni Francis Bacon, knowledge is power. But remember, not all the knowledge that we know and we have is our belief. Tama? Hindi lahat ng ating alam at nalalaman ay pinaniniwalaan din natin. So there are certain points, certain things lang na ina-act natin na ito yung pinaniniwalaan. Not all information we know is our belief also. Kaya mahalaga na makita natin yung kapangyarihan ng paniniwala. What if ang ating paniniwala ay mali? Di mali na yung naging sistema ng ating buhay because our belief shape our life. Diba? Kaya napakahalaga na maintindihan natin kung ano yung mga paniniwalaan natin. And the book of Hebrews are the answer for this. Because if you try to read the book of Hebrews, the early Christians during that time, they are struggling with their faith. Actually, ang pinag-uusapan, babasahin ng the book of Hebrews, is yung mga tao na yung nagkaroon ng tatawag na, ang tawag doon, yung hindi na sila naniwala sa salvation na meron sila. They become now disbelieve to the salvation that God given to them. Kaya ang book of Hebrews, sinasabi niya ganyan, ang dami niyang mga paalala na kung hindi tayo maniniwala sa kaligtasan na meron tayo ngayon, ano pa yung ating aasahan sa kinabukasan? Ito yung pinapaalala ng book of Hebrews. Anong panahon niya ay meron talagang mga Kristiyano na sabi natin yung apostasy, yung iniwan na nila yung kanilang paniniwalang Kristiyano at nag-iba na sila ng paniniwala. At remember, sinasabi ng Bible that when we live, kung tayo ay nag-decide na huwag paniwalaan ng kaligtasan, anong sabi ng Bible? May pagkakato ng Diyos. Meron kasing belief system lang na for a temporary purpose. Halimbawa, ito, naniniwala ka ba na simula ngayon, 5 years from now, makakaipon ka ng pera mo? Small belief yan, yes, makakaipon ako, so meron kong gagawin. Belief mo yan eh. Pero not will long last. Pero sinasabi ng Bible, dapat meron tayong belief dapat na long lasting. At ito yung binibigyan ng solusyon ng book of Hebrews that those early Christians are struggling with their faith because they are now, kumbaga, divert na sila sa gawain ng mundo nito. So, our life should reflect the belief we hold about Jesus. Ngayon tayo, bilang mga Kristiyano, dapat kung ano yung ating belief sa Panginoon Jesus, dapat nagre-reflect yan sa ating buhay. Amen ba? Kaya nga, makikita mo sa isang Kristiyano ang totoong buhay Kristiyano. Kasi nga, dapat nagre-reflect sa kanya yung buhay ng isang being Christian. Paano ba sa pagiging isang Christian? We are the follower of the Lord Jesus Christ. Therefore, kung ano yung sinabi ng Panginoon, ginagawa natin. Kaya nga, follower ka ni Jesus. Believer ka ni Jesus Christ. And our belief should reflect what we hold about Jesus. And the passage of Hebrews chapter 1, verse 1 to 4 provides us with 3 key reasons why we have the power to believe in Christ. Bakit natin kailangan paniwalaan si Kristo ng higit sa lahat na dapat natin paniwalaan? Ano yung reason? Why we need to believe in the Lord Jesus Christ based on Hebrews chapter 1 verse 1 to 4. So ito po yung tatlong rason na dapat natin paniwalaan ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Number 1 is the power to believe comes from God's progressive revelation. Anong ibig sabihin ng progressive revelation? Sabi doon sa verse 1 is, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. So ang Panginoon, naghahayag siya ng kanyang kalooban
ng kanyang nais ay progressive po siya. Hindi biglaan. Bakit kasi, Pastor, progressive? Kasi nga, pag binigla ka ng Lord, hindi mo rin maiintindihan. Kaya God used people, scenarios, situation in order for that moment to communicate sa atin. Kaya in the Old Testament, sino yung mga forefathers na sinasabi ng Hebrews? Of course, sila Abraham. Ayan, di ba? Sila Jacob. So nangusap ang Diyos sa kanila. Nung panahon ng mga hari na sila King Hezekiah, sila King David, ano yung ginamit ng Panginoon para i-communicate ang kanyang kalooban? Ang mga propeta, di ba? David has a Nathan. Only Solomon has no prophets. Isang hari lang ang walang propeta. Walang iba kundi si Solomon. Dahil lang sa wisdom na meron siya. Pero halos lahat in the Old Testament, merong laging dealing ang Diyos sa kanila. Kasi bakit? Kailangan na i-communicate ng Panginoon ang kanyang kalooban. Pero kahit na ganun pa rin yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang kapahayagan, many people still rejecting the will of God. Ay, di ba? If we reject the will of God, that actually, ang pag-disregard ng kalooban ng Panginoon ay pagpapakita ng rebellion. Yun talaga yung kasalanan ng Eva at Adan. The sin of rebellion. Pinagdan ng Panginoon, this is my laws. And Adam coming across and evaluate those laws. Sabihin, nilabanan Adam against the will of God. Ang tawag yan is the sin of rebellion. Nagrebelde si Adan doon sa panukala ng Panginoon. But still, in spite of that, ang Panginoon pa rin, ang Diyos ay hindi pa rin nagsawang mag-communicate sa atin. Kaya nga, bakit natin kailangan maniwala sa Bible o sinasabi sa Hebrews? Because God's progressive revelation. Pag ang revelasyon ng Panginoon is progressive, anong ibig sabihin? Hindi sinabing static, di ba? Static revelation. Progressive. Ibig sabihin, when the Lord reveal His will to you, is in another level na naman yan. Parang siya sabi ng Panginoon, okay, natutunan mo itong isa, ito naman yung isang will. Hanggang sa maabot mo yung tinatawag natin center of God's will in your life. Ibig sabihin, inaangat ka ng Panginoon dahan-dahan. Pag nakikilala mo sa ganitong level, then God reveal again another levels, another will of level ng buhay natin. Kaya nga progressive yung kanyang revelation hanggang sa makikita mo na, yung pala yung lawak ng kalooban ng Panginoon pag nilingon mo na siya. No, parang si Joseph, no? Kasi ang mga Christian worship din, nandun sila sa buhay ni Joseph. So siguro, nung nagkaroon si Joseph ng isang napakatinding panaginip, at yung kanyang panaginip, sinare sa kanyang mga kapatid, nagalit yung kanyang kapatid, at even yung kanyang tatay nagalit. Pero wala namang magagawa si Joseph kasi ibinigay ng Diyos sa kanya yun. But, ipinakita ng Panginoon progressively sa buhay ni Joseph, yung pala yung plano ng Diyos sa kanya. And dumating sa point, sabi ni Joseph, you are intended to harm me, sabi ni Joseph, but God intended to bless me. Bakit nasabi yun? Kasi nga, naintindihin na from the past, paano siya iningatan ng Panginoon. Ang tawag yan, progressive revelation. Yun po sa ng Panginoon for how many na binabasa ko ito. Until now, pag binabasa ang Word of God, meron pa rin, napakarami pa rin mga revelation na sinasabi ang Diyos personally sa aking buhay. Ang tawag yan, progressive. Diba sa atin ngayon, we are now in the age in which napakabilis mag-progress ang teknolohiya. Because mga tao ay patuloy na nagdidiscover. Dati, ang cellphone lang dati, may wire. Ngayon, pag may wire, katawanan ka na. Ngayon, dati ang cellphone lang may text. Ngayon, ang cellphone lang may camera. Pwede ka na mag-selfie. Pwede mo nang mag-video. Ang dami na naging
Kumbaga naging progressive na ang technology natin ngayon. Pero sa lahat ng mga invention na yan, hindi pa rin yan ang makapagbibigay sa atin ng tunay na security sa ating buhay. Amen ba? Kundi ang Panginoon susunod. So why we need to believe to our Lord Jesus Christ? Because it is God's progressive revelation. In the Old Testament, hinuhula na yan na meron darating na tagapagligtas. Progressive. Kaya nga, if you are in the Old Testament, yun ang likod ng nakatingin sila sa cross. From the Old Testament, they are facing to the cross. Now, in the New Testament, nililiw naman nila ang cross. Because the cross of our Lord Jesus Christ is the center of our faith. From the Old Testament, nakatingin sila sa cross. Sa New Testament, nakatingin pa rin sila sa cross. Kaya napakalaga, isa sa mga ating belief system ay paniwalaan natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. At tinuturo ni Hebrews na yung tatlong paraan, the three key reason why we have the power to believe in Christ, because Christ is the progressive revelation of God. Kaya nga sabi ng Bible, in the last days, ano na ang ginawa ng Panginoon para magkaroon ng impact yung kanyang will? Nagkatawang tao ng Panginoon Jesus. Amen ba? At nangusap na siya sa katulad natin bilang mga tao. Totoo ba talaga, Pastor, ang Jesus? Kasi as now, if you browse on the internet, maraming sasabi na yung totoo sa Jesus. Those mga tao na pininiwala sa Christianity. Kaya nga may tanong ang isa nating apologist na si Frank Turek. Sabi niya ganyan, if Christianity is true, you will be believed. Sabi niya sa mga atheists. Kung totoo ba ang Christianism, maniniwala ka. And there is a lot of proven documents that Christianity is true. Sabi nga, the arguments of Christianity, there is a lot of evidence that is true. So ano yung purpose ng ebidensya na totoo ang Kristyanismo? To clear the objection. That's the purpose of evidence. To clear the objection. Pero ito nakakalungkot. Hindi ibig sabihin na clear na ang objection, lahat ng tao pa rin ay maniniwala. Kahit sabihin mong totoo ang Kristyanismo, but not all people will still believe to what Christianity is. Kaya ang sabi niya, your belief and disbelief about Christianity doesn't affect the truth. Because the truth is truth. Ang katotohanan ay katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, the truth will set you free. Parang sabi ng analogy ni Frank Turek, halimbawa tayo dito, may gravity, di ba? Sabihin pa, pag di ka naniwala sa gravity, lumulutang ka. No. Your disbelief and belief doesn't change the reality that there is a gravity. The same. Sa ating Panginoon, maniwala o hindi, meron talagang Jesus. At yung disbelief mo ay hindi mag-prove na hindi totoo ang Christianismo. Because Jesus Christ, from Hebrews chapter 1, is the power to believe because comes from the progressive revelation of our Lord Jesus Christ. And nangyari po yan sa mga Old Testament people. They received that kind of revelation. Kaya nga in Hebrews chapter 12, pinakita doon na even though they are strangers in this world, but they receive a city that comes from heaven. Yung sinabi natin malo kanina, di ba? Totoo natin malo, okay, wala pa rin bahay. Wala pa rin bahay, di ba? Pero isa natin ang aking, isa pinakahawakan ko na totoo. Meron akong bahay na hinanda ng Panginoon sa amin. Amen ba? At yung bahay sa mundong ito, tama yan, okay yan. Pero tandaan natin, yan ay pangkaraniwan. Kumbaga, transitory lang yung bahay na yan. Sabi nga ng isang quotation, if after 100 years, sabi niya ganyan, pag namatay ka raw, tapos lumipas ng 100 years, lahat doon ng mga pinundar mo, iba na yung nakikinabang. So what is the purpose of life? Why we too much invest on things in this earth? Sabi niya ganyan. Totoo, di ba? Yung mga tao makikinabang doon sa pinundar mo na hindi man ka man nakakilala, kaano-ano, sila na ngayon. Yung, kumbaga,
magmamayari lang. In which, kung titignan natin sa kabuuan ng buhay, oo nga, no? The challenge na why we do much so inclined in this world. So, napakalaga. Ito isang bagay ito. So, the three key to one reason why we have the power to believe in Christ because this comes from the progressive revelation of God. So, trust, continuity, and the fulfillment of God's promises throughout the Bible. Kaya number one talaga, mahalaga, yung ating belief ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa is the power to believe comes from the superiority of the Son. So, hindi lang si Jesus Christ is the progressive revelation of God from the Old Testament. Hindi lang yan, kundi sinasabi ng Bible yung superiority ng Son ng ating Panginoon. Anong sabi sa verse 2? Basahin natin. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things. Tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya nga sa Romans, may sinasabi rin, if you believe in Christ, you are co-heirs ng Panginoon. Kung ikaw ay nananalig kay Jesus, ikaw ay kapwa tagapagmana ni Jesus. Yan yung claim ng Bible sa atin. Ang tanong ko, claim niyo ba yan sa inyong buhay? Hello? That's how the Bible speaks to us. So don't worry kung wala kayong minahal sa inyong mga magulang. Katulad ko po. Pero salamat sa Panginoon, sinasabi niya, ako ay tagapagmana ng kasama ni Kristo. Maybe today, wala talaga. Sabi natin, tangible things. Pero the good news is, I have an ear. Meron akong mamanahin kasama ng Panginoon Jesus. Ang sabi pa doon, and through whom He made the universe. So why we need to believe Christ Jesus? Because the power to believe comes from the superiority of the Son. Christ is powerful in everything. At kung tayo ay nananalig sa Panginoon, nagiging kabahagi tayo ng Kanyang kapangyarihan. That's why we need to exercise our walk as a Christian. Kasi ma-activate lang yan, mangyayari lang yung kapangyarihan yan if we walk as a Christian. Amen ba? Kasi kung hindi tayo lumalakad bilang isang mga anak ng Diyos, hindi natin mararanasan yung Kanyang kapangyarihan. Kaya nga lang siya sabi ng Bible, mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Kung ano ang meron ang anak ng Diyos na si Jesus, meron din tayo. God's final word. God's final word to our in these last days is no other than His Son, Jesus Christ. Kumbaga, wala nang ibang sasabihin ang Diyos sa atin kung hindi sa magitan ng Kanyang anak na si Jesus. Wala na next revelation, next God communication. The final word of God is no other than the Lord Jesus Christ. In John chapter 1, verse 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God. In John chapter 14 said, and the Word become flesh. Kung hindi mo maintindihan yung verse, sabi ni John, nagkatawang tao siya. Yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang ating Panginoon po, He is superior to the entire universe. Di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo doon sa pag tayo pinatitigit ba sa mga superior na parang feeling natin superior din tayo. Tama ba yun? Kaya nga pag may mga dumadang mga artista, nagsiselfie tayo kasi bakit? Feeling din natin, artista na rin tayo. Sino rin may mga picture ng mga artista? Ha? Meron na ba? Alam mo, tinatago niya, di ba? Iniingat-ingatan niya, di ba? Diba si Piolo Pascual, picture kayo, wow, di ba? May asamang kilig. Why? Kasi nga, those people they are superior. Di ba? Kilala, sikat. Kaya parang ang sarap magpapicture sa kanila. Pero yun lang naman, pag magpapicture ka sa kanila, tapos na.
Pero samantala ating Panginoon Jesus, once we believe in the Lord Jesus Christ, He is superior in this world. His superiority also will be yours. Yan sasabi ng Panginoon sa atin. Yan sasabi ng Bible sa atin. Kaya nga, anong problema meron ka ngayon? If God is superior in this world, and you are believing in the Lord Jesus Christ, do you think hindi mo mabibigyan ang Panginoon Jesus ng karunungan sa iyo to overcome the problem that you have? Come on! You need to access kung ano yung meron ka. Kailangan mo lang maintindihan kasi mga kapatid, kung ano talaga yung binigay sa iyo ng Diyos. Kaya minsan dapat yung ating prayer dapat tama lagi. Lord, bigyan mo ko ng marunong. Dapat yan dapat yung lagi ating panalangin. Lord, give me strength. Lord, give me wisdom. Lord, give me the heart, the desire to read your word. Lord, give me, Lord, the hunger to pray. Dapat yan yung pinaka-top priority na pinag-pray natin sa ating buhay. Ang kadalas na pray natin, Lord, sana po. Mangyari po yung ganito, di ba? Puro material things. What if manalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng karunungan na nakakain talaga ng salita mo. Bigyan mo ko ng puso talaga na uhaw sa iyong salita. Remember, what you believe, it becomes now your destiny. Paano kung maniniwala mo, puro kalooban ng Panginoon? Di ba? Life principle number 1 is what you sow, you reap. Tama? Kung ngayon pa lang ay wala ka pagkakilala kay Jesus, next chapter ng buhay mo, lalabas na walang pagkakilala ang buhay mo. And if you don't believe in the Lord Jesus Christ, what blessing that you have. Kaya ngayon pa lang, magtanim ka na ng pananampalataya. Magtanim ka ng tatawag na seed of faith. Umpisahan mo sarili mo. The seed of faith is from now on, I will read my Bible. That's the seed of faith na gagawin ko. I will do my best in a year. I will finish to read the Bible. Sabi ni Miles Monroe, pag doon nagawa mo mabasa ang Bible sa loob ng isang taon, i-level up the Lord ang pananampalataya. Which is true. Diba yung gusto natin? Lumakas yung pananampalataya natin? Ang problema naman, wala naman tayong ginagawa. Paano lumakas yung ating pananampalataya? Kaya yung common enemy natin, yung pa rin. Yung enemy natin, this level, yung pa rin yung lagi mo nakakaaway. Kasi nga, hindi ka pwedeng itaas ni Lord. Kasi nga, pag tinaas ka ni Lord, bugbuga sa taas. It's time for you to level up. It's time for you to give something na dapat mas mag-improve pa tayo. So yun yung mga dapat yung nating hinihingi sa Panginoon. Lord, give me, Lord, baby, a hunger to read your word. Give me, Lord, a vibrant spiritual life. Napagin yung mga pray natin. Kasi yan yung mga susi sa mga problema natin. Amen po ba? Kasi bakit kung ang pananampalataya mo ay malakas, kahit anong problema dumating sa'yo, kayang-kaya mo yan. Sometimes we pray for the problem. Lord, ganito ganyan, problema ko. Hindi, pag-pray mo na palakasin ka ng Panginoon. Bigyan ka ng matinding panang faith like David. No? Na kayang patumbahin ang isang giant sa pamamagitan lang ng sling, ng isang stone. Diba yung pinunta namin? It's just a stone lang. Pinabagsak ang giant. Not because of the strength of David, but because of the David faith na kaya niya patumbahin yung giant. So, hindi na nalangin yung Israel na, Lord, alisin mo na yung giants sa amin. No? You need to conquer the giants in you. But in order for you to do that, you need to have faith. Dapat yung mga pinag-pray natin, Lord, sana mas maging malalim pa ako sa pagsama sa Lord. Tama ba? From now on, ibahin natin yung aking mga prayer requests. Pag-pray natin yun. I think, next year, ibang klaseng Christian naman. Kasi bakit? Yung pinag-pray mo, tumutubo niya. Para mo naging impact sa buhay mo. So the power to believe comes from the superiority of the Son. The Son is the final word of God.
Christ's authority as the heir of all things, Christ surpasses all previous messenger. Kumbaga, kung totoo yung mga mensahe ng mga propeta in the past, lahat yan ay nasurpresa ng ating Panginoon Jesus. Kasi bakit? Jesus Christ is the exact representation of God. Sino naniniwala sa mga hula dito? Tinlak, sino naniniwala sa mga hula? Hinuhulaan ko kayo. Yung kamay mo, talagang yayaman itong mga bagay na yan, di ba? Nasa gilid may donation. Sino yung yumaman, di ba? Pero yung kamay, hintay ka pa rin. May hula sa akin Noong September daw Meron daw akong manon-manon Ayan na. Ang tagal ng ilang September na dumaan sa buhay mo, walang nangyari Di ba? Kasi naniniwala ka sa hula. Mas maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen ba? Ito kasi ang pagpapala na meron tayo. So believe to what the Bible says. So ano ba? Bakit kailangan maniwala? Ano ba yung superiority ng ating Panginoong Jesus? His divine nature. Sabi ng Bible, the Son is the radiance of God's glory. Kaya kung meron natin paniniwala sa buong buwan, dapat talaga ang ating Panginoong Jesus. Because of His superiority. Ano ba? Christ as the Creator. Kailangan talaga, i-focus natin yung ating sarili at namnamin natin yung sinasabi ng Bible with regard to Christ para mas maintindihan natin kung ano yung position natin bilang Kanyang anak. Na pag dumating yung mga challenges sa buhay natin, hindi tayo parang, lilinga-linga kung anong gagawin natin. You are blessed. You are blessed by God. Tagapagmana ka ni Kristo Di ba natin alam yun? So kailangan yan yung ating pininiwalaan sa ating buhay. So believe in Christ because He is not just another prophet, but God Himself, revealing the fullness of God's character. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, follow me as I follow Christ. The same with us. Don't follow your pastor, follow Christ. And nothing makes you stumble. Kaya nasabi mo sa praise and worship team, pag ikaw ay 10 years ka ng Christian at natitisod ka pa rin, teka lang, baka yung pananampalataya mong tingga. Di ba? Ang tingga kasi pag nilaglag ko yung mag-ingay, ang goal kasi hindi. Kaya pag ang tingga nasasaling, umiingay. Diba ganyan mga Kristyano minsan? Ayun kasi, bakit yung church na yan dami mong susugit. Tingga pa ng palataya. Nasabi ko sa iyo. Ang ganyan pa ng palataya, hindi tayo napapagalan. Yung mga maraming reklamo lagi sa mga church. Wala bang nakita kung di makamalin ng bawat isa? Nako! Pagpapakita yan na tingga ng palataya. Mag-ingay. Pero yung pananampalatayang ginto, at ibagsak mo yan. Itubog mo yan sa mga asido. Ginto pa rin yan. Amen ba? At hindi lang yan. Nagre-reflect ang mukha mo doon sa ginto. It means a real faith. Reflect God's character in you. Amen ba? Kaya dapat maniwala tayo sa ating Panginoon Jesus. The primary belief system that we have is nothing kundi ang ating Panginoon Jesus. Pwede ako magkamali, pwede magkamali ang bawat isa. Pero dapat nakatingin ka lang sa Panginoon Jesus. So bakit siya ang hindi nagkakamali? You look unto the person sa atin, kung tayo magtitingin na lang dito, malamang, next Sunday, wala na tayo. Kanya-kanya tayo, di ba? Wala sa dito, di ba? Pasok ka na sa mga moriba, mga pare, di ba? Ito natin magkantaan. Wala na yan, mga yan Kung human level lang, pag-usapan natin. Pero hindi dapat. Kahit Kristo tayo. Dapat doon ang kabago. Kaya sabi ng Hebrews, chapter 12, fix your eyes upon Jesus, the perfecter and the author of your faith. Maybe may mga sumasagabal dyan, but remember, fix your eyes upon Jesus. Don't be discouraged. That's part of life. Basta ang mahalaga, nakasendo tayo sa Panginoon. So the last is
Bakit tayo kailangan maniwala sa Panginoon? It's because the power to believe comes from the completed work of Christ. No one can do that. Walang ibang gumawa niyan ng mga propeta, ng mga religious sect, kung hindi ang ginawa ng Panginoon. Na kung saan siya ay namatay sa krus para sa atin. That's the absolute salvation of humanity. Sabi ng iba, reincarnation daw. Meron silang belief system na pag namatay ka ngayon, magiging aso ka. Kaya baka yung ate Maria, nalagyan mong mga dalawang chihuahua. Baka mga ninunul. Ang hirap, di ba? Kaya pala, siguro malapit na sa'yo ngayon ate. Yung ating apo, di ba? Grabe, di ba? Yung mga ganyang belief system. Imagine that. Kaya yung mga ibang mga kultura, hindi na pinapatay yung mga ipis sa pader, sa kanilang bahay. Kasi nga naniniwala sila, mga ninunong nila yun. Imagine, mga ninunong magdadala ng sakit sa bahay. What that kind of belief is? Come on! Yung tatay ko, nalala ko, kasi ang tatay ko nagtrabaho sa Saudi Arabia for 12 years. Meron silang kasamang isang Pakistan. Ang ayaw na ayaw nila sa mga Pilipino, pag nagluto sila ng tuyo. Kasi iisa lang yung lugar nila, isa yung upo nila. Sabi niya, sabi sa anak, pag kami nagluto ng tuyo, Pakistan mo labas. Sabi niya ganyan. Pag natapos siya nagluto, yung Pilipino labas. Kasi nga, maaanghang yung nila mga niluluto. Tapos one day daw, yung isang kasama nilang Pakistan, para bang may hinahanap. Tapos yung corned beef dilata doon, hiningi. Sabi, bakit daw? Kasi mag-worship daw siya, yung baka. So you look at those beliefs, di ba? Parang, yung picture lang, sapat na para sumamba ka, di ba? Eh kung itong mga tao doon, meron siya ng ganun kalalim sa ganung mga belief system na pag kinuha mo yung kandidata, pwede mo lang itapos sunugin. That's how much more tayo bilang mga anak ng Diyos na mas maniwala tayo sa ating Panginoong Yesus. Amen? Tsak dito, meron tayong magandang kinabukasan, meron tayong paglawang buhay. May pagpapala tayo kasi bakit ang ating Panginoong Yesus, totoo siya. I can discuss to you many belief in this world. Kasi nadaanan po namin yan sa seminar about cults and occults. Matatawa kayo sa mga ibang klaseng mga belief na yan. Pero those belief are not superior rather than to the superiority of our Lord Jesus. Kasi bakit? Walang mga propetang nabuhay at namatay muli para sa kanilang organisasyon. Walang leader na namatay at nabuhay ulit para iligtas ang kanilang organisasyon. Wala. Only the Lord Jesus Christ ang namatay at nabuhay muli. Sasabi ng Bible, those who believe in Him shall not perish, but have eternal. Hindi ka lang binigyan ng eternal ng Panginoon Jesus, binigyan ka pa niya kapangyarihan para mabuhay ng maayos din sa mundo. Give us the power. So the power to believe comes from the complete work of our Lord Jesus Christ. So the redemptive work of our Lord Jesus Christ, after He had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. It means the right hand means authority. Kaya nga kumanin sa mga disciples sa Matthew chapter 28, go and make disciples because all authority has been given to me. Kaya minsan pag feeling nyo, minsan you are lost, feeling nyo na parang wala kayong parang minsan lakas, come to Lord Jesus Christ. Lord, give me the authority that I have. Empower me again, Lord. Kailangan huwag tayo padahil sa nararamdaman natin minsan. Huwag tayo padahil sa mga nakikita natin. Maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen ba? Na pinagpala niya tayo simula pa nung nanalig ka sa Kanya. Amen po ba? At patuloy tayong maniniwala ano man yung mangyari sa ating buhay. So our belief is grounded in the finishing work of our Lord Jesus Christ that assures us of our salvation and His ongoing authority. Ito yung reason ka rin nandito. Sana mga kapatid,
ito yung maging isa sa napakalaking rason mo why you come every Sunday in this place. Bakit tayo merong salo-salo? Bakit tayo merong discipleship? Bakit meron tayong mission and vision? Because of the belief we have in our Lord Jesus Christ. Kumbaga may kailangan isulong sa mundong ito na hindi lang tayo nabubuhay, nagtrabaho, meron pang isang agenda na dapat natin maintindihan kung saan tayo tinawag ng Diyos. And I believe those agendas also is not just agendas, but also with blessing. Kaya nga sabi ni Hudson Taylor, mission, God's way never lacks God's supply. Paraan ng Diyos yan Hindi magkukulang ang paraan ng Diyos. Never pang magkukulang ng pangangailangan ang way ng Panginoon. If God's way for you to do this, then do it. And everything will be provided. At hindi magkukulang ang Diyos diyan. So anong kaya natin gawin? Sa mga tatlong bagay na banggit ko po mga kapatid. Ano yung action natin? Number one is embrace the power to believe in Christ. From now on, yakapin natin kung ano ang meron tayo sa ating Panginoon Jesus. And put that in our mind and heart kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ikaw ay minahal ng Diyos, ikaw ay binigyan ng magandang kinabukasan, ikaw ay binihisan ng Diyos, at lahat ng pangangailangan mo, ibinigay na ng Panginoon sa iyo. Kailangan mo lang yakapin yan at paniniwalaan. Kaya kung na-discourage ka, parang feeling mo, may mga time na parang you're so much emotionally down, balikan mo kung ano ang meron ka kay Kristo. Balikan mo kung paano ka pinagpahalan ng Diyos. Balikan mo kung gaano kalaki ang Diyos na tumawag sa iyo. Balikan mo kung gaano ang Diyos araw-araw binibigyan kayo ng buhay para maranasan mo ang kanyang presensya. Let's go back to the reality. Who we are in Christ. Amen ba? At yung mga blessing na dyan na ating nare-receive is just a manifestation of what we have to our Lord Jesus Christ. Kaya every Sunday, masaya tayong pumunta. Kasi bakit? Dala natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Amen ba? And let's create a noise of worship in this place. A noise of prayer. A noise of thanksgiving. Na itong mga anak na ito, itong mga tao na ito, ito yung mga pinagpala ng Diyos. Dahil sila ay nagsilapit at nanampalataya sa Kanya. God is always ready to unleash blessing that comes from heaven to those who believe in Him and to those who recognize Him as Lord and Savior. Kaya sa mga oras kong ito, tandaan po natin, embrace the power to believe in Christ, recognizing that our faith is rooted in the ultimate revelation and finished work of the Son of God. That is the foundation of Christianity. At pag naintindihan po natin yan, everything ay magiging madali na yan. Kaya nais ang Panginoon, simula ngayon, i-focus natin yung ating paniniwala na si Jesus ang sagot sa ating buhay. Amen ba? Christ is the answer sa ating buhay. Tanong, do you believe it? Embrace the power to believe in our Lord Jesus Christ. Isang reminder lang po. Although itong values alam na natin. Di ba ang kawayan? Sabi nga, bago siya mag-grow, ano yung ginagawa ng kawayan bago siya talaga tumaas? Di ba? Two opposite sides ang nangyayari sa isang puno pag siya ay lumalago.
grow in two opposite situations. He grow deeper and he grow higher. So yun yung gusto ng Diyos sa atin. When we believe our Lord Jesus Christ, we go deeper and the next growth is just, kumbaga, natural na lang yun. Kasi kung ano yung nasa ilalim, pinuprove yan ng nasa taas. Kasabihin mo, Lord, ayaw mo ng blessing, kusa tumating ang blessing sa iyo. Kusa ako pinapapala. Because is a natural, naging natural na sa iyo yung paglago sa Panginoon. So be like the kawayan or the bamboo tree. Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ and everything will be okay. Makikita sa karakter mo, pananalita mo, and everything. And through that, you become a blessing to others. That is the power to believe. Amen po ba? Let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito na na-remind kami muli na dapat nire-renew po namin yung aming pananalig, paniniwala sa aming Panginoon Jesus. Thank you, Lord, dahil na-remind mo kami sa mga oras pong ito, we are really blessed as the Christian, O God. May hinanda ang mga papapala po sa amin. Spiritual blessing that we have, Lord. Thank you for those blessings. We are also co-heir with you, Lord. At pagdating mo, Panginoon, ay ibibigay mo sa amin yung mana na meron kami, Panginoon. Lord, gisingin mo sa puso namin. Ito dapat yung asamin namin bilang mga anak mo. Ito dapat yung maging great desire on and from now on na magkaroon kami, Lord God, ng mga bagay na ito. Continue, Lord God, to empower